Hello kabayan, magandang araw at magandang gabi kabayan. So another day, another job na naman tayo sa Chevrolet. Chevrolet yung gagawin natin, repair yung hood, new bumper siya. So yan, pinalo-palo ko lang. So dinandahan ko siya kabayan kasi yung loob para hindi na pinturahan yung loob. Para hindi na tayo, kahit hindi natin tanggalin yung hood. Pero ang maganda kasi yung kabayan, tatanggalin ko talaga yung hood para pintura yung hood, pintura yung bumper. So, hindi na ipasok yung buong sasakyan doon sa oven. So, mas maganda yon. So, yan. Pero, tatanggalin natin. Ni-repair na natin yan. Saka na natin tatanggalin yan. Katulad yung kabayan, ang teknik ko kabayan, ni-repair ko muna yung hood. Yung bumper kasi, may bago na yan. Tapos, binigay ko na sa preparasyon yon. So, ang gagawin ko, hindi ko muna tatanggalin yung bumper. And, re-repair muna tayo sa hood. Unahin natin yan para magmasilya tayo niyan. Pag magmasilya na tayo niyan, magpatuyo tayo ng masilya, pwede na natin tanggalin yung bumper. So katulad yan, so masilya na tayo. Ganun ang tekniko kabayan para mas parang hindi ako yung nagmamadali. Yung unahin ko talaga yung may repair. Ano? Pahid okay na. So, papatuyuin na natin yan. So, tatanggalin ko na ngayon yung bumper. Pero, pag marami tayong gawa kabayan, maraming gagawin, hindi na natin tanggalin yung bumper. Saka na yan pag matapos ng pinturahan yung bago. Walang problema yan. Pero, wala namang ganong gawa. So, tatanggalin natin yung bumper habang nagre-repair tayo sa hood. Ano? So, yung pagtanggal naman ng bumper dyan, yung clip sa siding sa fender niya, iingatan mo lang kabayan kasi ibalik natin yan. Tapos palo-palo, medyo maganda yung kapit siya sa fender saka sa bumper, yung clip retainer niya medyo magandang kapit yan. So ingatan na natin yan. Walang problema masira din yung bumper kasi bago yan, walang problema. So hindi tayo takot na masira yung bumper kasi bago. Yan, pero walang sira yung kabayan na pagtanggal Magaling tayo sa pagtanggal Yan, tapos pagkatapos, lihan na tayo sa nirepair natin ang hood. So, ang una ko palang ginawa yung kabayan, nagmasin ako masin, hindi ko na na-video. Masin muna, tapos sabay. Pagkatapos ng masin, sa tingin ko hindi ko na masilihan ulit. So, mano-mano na tayo. 180 nga masin. Tapos sa tingin ko hindi na ako magmasilya. So, mano-mano na tayo ng 120 pa din. 120 mano-mano, pagkatapos ng 120, 180, 320, pagkatapos masin na tayo ng 320, tapos primer na natin yan. Ganun ka simple. So, katulad yung kabayan, di ba, gumamit ako ng masin with foam na yan. So, ibig sabihin, pagkatapos ng liha natin, 320 na yan, ready to primer siya. So, papahirap pa lang natin ng yan, yung mga pang pinhole na ipapahid natin. Maganda yon. Ipapahid lang siya. Diba, relax. So, relax tayo niyan, diba? Nandun yung boss sa gilid, tingnan mo yung boss, So, ibig sabihin, okay na yun siya kabayan. So, pagkatapos linisan natin yan, titirahin natin yung pang pinhole, yung mga, kasi hindi mawasan So, yan, perfect na kabayan, So, ilagay natin lahat. Kompleto na yan. Maganda yung alignment, maganda yung pagka-repair. Hindi pala natin na-sitting yung kabayan, pero okay na yan, walang problema.